Hey there, the name's Hannah. For today's video, nandito tayo para sa ating reading wrap-up. Itong mga books na makuha natin last time doon sa Wheel of Fortune natin. So, nabasa ko to ng sobrang tagal kasi sobrang busy ko talaga. Nagbabasa lang ako kapag may time ako. First one is yung una din natin nakuha, which is yung Every Summer After by Carly Fortune. So, this is about yung mag-best friend, si Percy and si Sam. So parang si Percy, taga-city siya, tapos bigla silang lumipat doon sa parang province. And doon niya nakilala si Sam, and doon yung kapatid niya si Charlie. And doon nagsimula yung friendship nila. And yung format kasi nito is nagba-back and forth siya sa past and present. So nakikita natin yung parang kung paano sila naging friends sa past, and then parang connected siya sa nangyayari sa present. Sa past, di ba, naging mag-friends sila, pero may something na nag-cause para mag-drift apart sila. So sa present, parang biglang uuwi si Percy sa province kasi namatay yung mother ni Sam, which is naging close na rin niya kasi nga friends sila nung bata sila. So doon natin malalaman kung ano ba nangyari, kung bakit sila nag-drift apart. Niremind niya talaga ako kung paano yung high school vibes, gano'n, nung bata pa sila. Nakaka-nostalgic yung mga nangyari sa kanila nung bata pa sila, nung teenager sila. Hindi naman bata pala, teenager. Ang cute and wholesome nila nung teenager sila. And then nung medyo naging nasa ano na sila, late teens na sila, yun na yung parang nag-deepen yung relationship nila. So, si Sam, yung MMC dito, is parang siyang Wattpad, talaga Wattpad coded. Parang yung mga leading man sa mga Wattpad books, ganun siya. Pero, yung hindi ko masyadong nagustuhan yung conflict, masasabing conflict sa book na to kasi I don't want to spoil it to you, pero yung reason kung bakit sila nag-drift apart, yun yung hindi ko talaga gusto. So, next is People We Meet on Vacation. So, this is about Alex and Poppy naman na sobrang like na like ko tong book na friend. I can't express how much I like this book. Actually, same format siya. And nagulat ako, hindi ko in-expect na magiging same format siya. Yung parang nagba-back and forth between past and present. Ganun din siya. Pero, ito kasi si Poppy and Alex, nagkakilala sila nung college naman sila sa university. Yun yung past. And then, yung present is nag-work na sila, ganyan. Mag-best friend din sila na parang may something na, yun din nga, same premise nga dito. Parang meron din nangyari sa friendship nila sa past, kaya parang wala silang contact sa present, and then suddenly may situation or may nangyari, magkakaroon ulit sila ng connection sa isa't isa. Dito kasi, tragic yung nangyari. I mean, namatayan si Sam, so kailangan ni Percy umuwi sa province kasi nga, close naman niya talaga. Ito kasi si Poppy and Alex, every summer, nagpaplano sila ng vacation nila. So, nagkasundo sila na kahit kailan, kahit nasaan silang parte ng mundo, magsiset sila ng date kung kailan sila magbe-vacation, kahit saan, kahit yung ginagawa nila, kahit kung meron na silang mga karelasyon. And then, ganun yung ginagawa nila. Not until nung may nangyari na doon sa past, yun din yung naging reason ba't sila nag-drift apart. Actually, habang binabasa ko to, pinapanood ko yung movie kasi out na yung movie nito sa Netflix. Nung binasa ko siya, sinabayan ko siya ng noon. So, masasabi ko lang na hindi siya book accurate. Pero nandun yung sense, nandun yung essence. Pero book is better than the movie pa rin talaga. Actually, mas like ko pa siya sa Beach Read. I thought na ito yung magugustuhan ko sa lahat. Pero medyo boring yung first half nito. And then dito naman sa People We Meet on Vacation, fast-paced siya. Walang dull moments. So, hindi ko talaga na-feel na parang na-bored ako. Lahat ng scenes is parang mahalaga. So, I read this for 23 days. Alam ko, natatandaan ko, sobrang busy ko rin talaga. Kaya parang sinisingit ko lang siya sa everyday routine ko. I rated this 4 stars. Last sa ating wheel, nakuha ng wheel natin ng last time is Caraval, which is yung latest read ko. This is about
Scarlett and Donatella, which is magkapatid sila. Nakatira sila sa small island kung saan yung tatay nila doon is governor yung tatay nila doon. Sobrang influential yung tao. Yung tatay nila na yun is abusive sa kanila. One time, in arranged marriage si Scarlett sa hindi niya kilalang tao. Yung mapapangasawa kasi ni Scarlett is taga-ibang island. So, yun na yung chance nila para makaalis din sa small island nila, hindi makalaya dun sa tatay. Meron tinatawag na caraval, which is parang once in a year performance siya. Yung makakanood lang kapag in-invite lang siya mismo ng organizer, yung master ng caraval, si Legend. Every year, nung bata pa si Scarlett, pangarap niya talagang, silang dalawa ng kapatid niya, pangarap nila na maka-attend or makanood sa caraval. Ito susulat kay Legend kung pwede ba silang ma-invite, ganyan. Yung last na letter niya is yung ikakasal na nga siya. Biglang dumating yung invitation sa kanila. Ayaw niyang iwan yung responsibility niya ni Scarlett, so ayaw niya tanggapin yung ticket, pero pinilit siya ni Donatella. Pagdating nila sa caraval, biglang nawala si Donatella. Yun pala ang game this year. Paunahan sila mahanap si Donatella. Ang magiging prize is 1 wish daw. So, yun yung doon iikot yung buong story. Yung paghahanap ni Scarlett kay Donatella. Alam nyo ba, sobrang daming betrayals dito to the point na lahat ng nababasa ko hindi ko talaga pinagkakatiwalaan. Na pati si Scarlett ay parang unreliable narrator. Hindi ko rin masyadong nagustuhan yung parang naging reaction ni Scarlett sa dulo. Kasi kung ako yun, I can't. Hindi kami medyo nag-agree ni Scarlett pagdating sa mga actions niya doon sa dulo. All in all, sobrang nagustuhan ko and na-enjoy ko talaga siya. Alam niyo yung vibe niya parang Wizard of Oz na may Alice in Wonderland talaga. Yun yung vibe ng place, vibe yung magic niya, parang Wizard of Oz and Alice in Wonderland. So parang sobrang vibrant, sobrang magical niya. Ito rin pala yung first book na nabasa ko kay Stephanie Garber. 2017 pa pala to pinublish. Medyo may typo, may wrong grammar, pero okay naman. Tolerable naman siya. After kong basahin yung Every Summer After, napabili ako ng Fearless, yung last book ng Powerless Trilogy by Lauren Roberts. I had to buy kasi meron akong Powerless and Reckless. Gusto ko talagang malaman kung anong mangyayari. I have mixed emotions about this one. Hindi siya nag-live up to my expectation. Mas bet ko pa yung mga nangyari dito sa Powerless and Reckless. Sobrang siya, action-packed. Full on adventure siya, ganun. Pero pagdating kasi dito, may adventure din naman siya. Kaya lang, ayun na yun, ganun yung feeling ko sa kanya. Ayun na yun, kulang yung mga nangyari. Yung ending naman, sobrang bawing-gawin naman din talaga sa ending. I mean, kung ano naman yung gusto nating mangyari, yun naman yung nangyari. That's all I can say dito sa Fearless kasi feeling ko ma-spoil kayo kapag nagsalita pa ako about this book kasi nga last book na siya. So, hindi mo talaga magigets yung context not unless mabasa mo yung dalawang books. I read this for 29 days. Sobrang tagal. Almost a month. Sobrang bagal ng pacing and then yun nga parang yun na yun. So, parang every time na nagbabasa ako, naantok talaga ako. Andito na naman ulit ang ating trusty Will para sa ating next read. Kasi tapos ko nang basahin yung nakuha ng Will last time. So, ngayon naman, andito na naman siya para mag-decide for me kung anong next kong babasahin. So, like before, I have prepared 6 books para sa ating video today. So, kagaya before, may number dyan. Start lang natin. Tapos, bubuksan natin yung kung ano yung makuha ng Will, yun yung next kong babasahin. So, pipili lang tayo ng 3 kasi yun lang kaya ng time ko ngayon since, busy pa sa ACADS. Pero, sana magkaroon ulit ng time para makagawa ulit ng ganitong video next time. Let's spin the wheel. One daw. This one. So, open na natin. Kinakabahan ako. Di ba natapos ko yung Caraval? Part ng series yung Caraval. So, nilagay ko dito yung part 2, yung book 2. So, I am hoping na makuha ko siya today kasi gusto ko siyang mabasa. Pero right now, ito ang ating unang nakuha.
Double yung kinover ko kasi nakikita ko siya pag isa lang. So, dinoble ko. So, ang ating book ay Today, Tonight, Tomorrow by Rachel Lynn Solomon. From what I know, this is academic rivals to lovers book. Kaya ako napabili nito. This is about Rowan and Neil. Rivals sila sa school, para silang naglalaban sa scores, sa election, sa student council election, pati daw sa gym class nila. Si Rowan, gusto niya na matalo one last time yung nemesis niya, which is si Neil. So, nung naging valedictorian daw si Neil, may game doon, which is yung How. Yung mga kalaban nila is parang nag-team up para talunin silang dalawa. So, parang ang plano nila is sila yung dalawa yung mag-team up para talunin yung lahat. Tapos, kapag sila na lang yung natira, sila yung maglalaban para sa... Hindi ko alam kung anong mapapanalunan nila here. Siguro mag-evolve yung story nila, like doon sila magkakilala and magkakadevelopan. So, excited na ako sa book na to. Okay, next. Okay, yan. Next. Number 4. This one. Sana yung legendary kasunod ng Caraval. Naglagay ako ng 3 na parang romance, YA something. And then 3 din na fantasy, romantasy something. Ganun. Kasama dun yung legendary. Sana makuha ko siya. Ito ba yun? Hindi ko alam. Pero buksan na. Let's see. Let's find out kung ito ba yun. Ang daming. Okay. Oh my god. I remember this. Oh my gosh. Cruel Prince by Holly Block. I'm so excited din to read this one kasi sobrang dami kong nakitang reviews about this and mga reels, TikTok about this one. This is a trilogy din. Mag-i-start na naman ako ng panibagong series. So I think this book is about Jude and Cardan, na si Jude daw is nung 7 years old siya. Pinatay yung parents niya and then yung dalawa niyang kapatid is kinidnap para dalhin sa high court ng mga fairy. After 10 years, gusto ni Jude na balikan yung mga kapatid niya doon sa high court. So gusto niyang pumasok doon sa high court pero hindi siya madali. Yung prince daw na anak ng high king is sobrang ayaw sa mga humans. So I think human nga si Jude. So parang yun yung magiging siguro plot nito na parang kung paano siya makakapasok sa high court and siguro para maligtas yung mga kapatid niya. Excited na talaga ako dito. Okay, for our last book, sana yung legendary. Oh, 5. I'm so scared. Oh my gosh. One Dark Window by Rachel Gillig. I'm so excited! Sa duology naman siya. Itong book daw is about Elspeth. May quest siyang ginagawa. Gusto niya or kailangan niyang i-cure yung parang disease doon sa kingdom nila. Meron daw siyang monster within her, I think within her head, na tinatawag niya nightmare. And din yung parang kasama niya sa journey. While in the middle of the journey, nakamit daw siya ng mysterious highwayman. Ito palang highwayman turns out to be the captain of the army ng Blunder. Blunder yung name ng kingdom nila. Yung captain na yon, yung mysterious highwayman daw, is nephew ng king. Parang meron siyang kasalanan. Guilty daw siya sa treason. Interesting. From what I know, itong book daw or itong series, duology, ay sobrang unique daw ng magic system dito. I'm very excited to read this One Dark Window by Rachel Gillig. So that's it. This is my next reads for the next months or days. I don't know. I'm not sure kasi very busy talaga ako. Like what we've done before, titignan natin kung ano tong mga nandito sa ating mga natira. I'm guessing this is yung
legendary. Let's see. I knew it! I knew it. So, yung hindi natin siya napili, I'm so excited pa naman to read this one. Pero baka next time, makuha natin siya. Legendary by Stephanie Carver. Ito yung next book sa Caraval series, yung second book. Next is itong 2. Tignan natin. Meet Me at the Lake by Carly Fortune. Nilagay ko siya kasi para merong romance. Pero nakakuha naman ata tayo ng medyo romance. YA siguro to, and then 2 fantasy. So feeling ko kaya yun. Hindi naman siya masyadong nakaka-overwhelm siguro. Sana. And then last is yung number 6. Oh! The Inheritance Game by Jennifer Lynn Barnes. So, this is a series din. Trilogy rin ata to. Nilagay ko rin siya kasi I'm very interested din dito sa book na to. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed and liked watching this. I'm very excited sa ating reads next time. And very random siya, I guess. 2 fantasy, isang YA. But if we're talking about it